akin na the system is selected you for examination. Wow! And then yan, na mga tinitignan nila, kine-check nila kung nasa in compliance pa ba tayo. Hindi mo kailangan kabahan, hindi mo kailangang mangamba kapag ka na-inspection ka, kasi kumbaga sa you don't need to hide. Kung wala ka namang dala-dala o alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginawang masama o wala kang kargang kontrabando dito sa truck. Guys, good morning. Ayan, andito na tayo ngayon sa North Portal, which is nakabalik na tayo sa Canada. At yun nga, sabi ng officer doon, yung nag-ano sa akin, na the system is selected you for examination. Wow! Sabi sa akin. At tinanong ko kung anong klaseng examination naman yung gagawin sa akin. At sabi nila, itong aking load, i-examinin nila. Pero ano pa klaseng examine ang kailangan gawin, depende kung sasabihin pa nila sa akin na provide ko lahat ng mga details dito sa sa logbook natin, gawin natin. First time ko may exam dito dito sa North Portal. Siguro nga dahil umuwi tayo ng Pilipinas, magbakasyon tayo doon, at mga ilang buwan bago ako nag-cross dito, kasi usually tayo nag-cross is sa Ambassador Bridge, doon sa Ontario, Pembina, yung mga yun. For the first time in the history of my trucking career, owner operator at saka hindi ako owner operator, ngayon lang nila ako na sabihan na may inspection dito. Okay. Alright, antayin ko lang yung officer na mag-inspection sa akin dito. Meron siyang ibinigay sa akin na dilaw na papel. Ibig sabihin, ito yung inspection na sabi rito, commercial good, length of absence 3 days. Yan na yung pulis. Pupunta ako doon, sasabihin niya sa akin. Pero guys, alam niyo naman ang sitwasyon dito sa border. Hindi ko na ipapakita yung mga mukha nila at kung ano-ano mga nila dito, facilities nila dito. Pupunta daw ako doon. Tayo nyo lang ako guys. Alright kaya guys, dito tayo sa washroom. Mag-washroom lang muna ako. Medyo matatagalan siguro kasi inspeksyonin ng loob ng tractor. Then titignan din kung anong meron dala natin. Baka mamaya may mga dala tayo mga droga, weapons, kung ano-ano pa. At pinadala sa akin yung cellphone ko. Kung gusto mo, mupo ka muna dito sa sabi sa akin dun daw sa waiting area, driver sa lunch, at manood ka muna ng YouTube, sabi sa akin. But anyway, wala naman tayong tinatago sa truck natin, kaya feel free silang i-check yung truck ko. Nag-washroom lang ako kasi siyempre malayo-layo pa yung pupunta natin. Pupunta pa tayo ng Calgary, Alberta. Kaya tara guys! Yan, ini-inspection na. Tama na tayo rito sa loob. Po muna tayo rito.
Ayun guys, ayan, nasisilip ko si Sir Officer doon. Mukhang okay na yata siya. Tapos na yata siya. Bumababa na eh. Tulad ng sabi ko sa inyo guys, hindi ko itututok yung mga camera sa kanila kasi bawal. Sa sarili ko na lang. Ayan, tapos na yata siyang mag-inspection. Sana wala na siyang nakitang hindi maganda ron. Hopefully, para wala na tayong problema. Inspeksyonin maigi. Yung maigi yung truck ko. Baka mamaya may anomalya dyan. Tinitingin yung cubby hole. Binuksan niya. Check niya. They will do their job. Yes! Meron palang flashlight. Wow! Okay, hayaan ko muna siya dyan guys. Sa trabaho niyang yan. Sasabihin na lang natin, sasabihin naman sa atin yan kung may issue yan. Yes! Okay guys, ayan. Sinabihan akong ipark ko muna tong truck beside dito sa sa dito sa truck na nandito. Tapos yung partner daw niya is sorting out some paperwork. Ang problema sa atin, we don't need to hide, you know. Kumbaga sa hindi mo kailangan kabahan, hindi mo kailangang mangamba kapag ka na-inspection ka kasi kumbaga sa you don't need to hide. Kung wala ka namang dala-dala o alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginawang masama o wala kang kargang kontrabando dito sa truck. Ganun lang kasimple yan. Park muna tayo rito sa tabi nito, sabi ni Sir Officer. Baka ito pala, malamang ito yung atras sa para inspeksyonin din. Yan. Ayan guys, but anyway, babalik ulit ako doon at aalamin natin kung ano yung find out nila o yung conclusion nila doon sa sa pagpasok sa truck natin. Pero bagong lahat na tayo umalis, check nga natin kung anong ginawa nila. Okay. Higaan ko lang naman sa palagay ko ang nagalaw dito. Wala naman silang maano dyan. Kasi alam ko naman na wala tayong itinatagong kontrabando. Ano ba? Okay. Mga bagay-bagay dyan na chinik nila. Inspection. Tignan ko lang kung paano sila mag-inspection ng siyempre loob ng truck kung bula-bulat-lat. Actually, hindi naman siya bula-bulat-lat guys. Kahit pa paano, malinis naman ang pagkakaayos nila. Kumbaga hindi tumba-tumba, hindi nung itong mga to, hindi yung bura-burang it nga kunada. As lang natimba-timbwang. Hindi naman siya parang ganon. Okay, so balik tayo ron sa sa loob. Patayin ko lang muna ang truck. Tapos balik tayo ron sa loob ng opisina. Antayin natin yung paperworks. Okay.
paperworks at saka passport. Let's go. Alright. Sarado na rin natin to. Lock ko na. Baka mamaya hindi ko makaligtaan ko. Temperature. Okay. Makaligtaan natin guys baka pasukin pa. Balik ulit tayo ron. Ito, pinabuksan sa kanya yung kanyang kanyang trailer. Alright you guys, nandito nagbabalik tayo sa loob ng o dito sa driver's waiting area nila. At pinahintay tayo dun sa officer na babalik para ibigay sa atin yung papeles. Driver, yung passport ko tsaka yung ACE manifest. Sana walang problema, wala tayong issue. Wait lang tayo guys. Yes! Ayan guys, a few minutes later in-release na tayo. Andito na yung passport ko tsaka yung ACE manifest ko na yan. Ayan. Wala namang silang naging issue. At siyempre fully confident naman tayo guys na walang magiging problema sa ating mga dala-dala, especially sa truck natin. At least kahit pa paano na i-release na tayo. Ito is manifest at saka passport ko. At diretso na ako, pero bagong lahat mag-i-inspection muna ako dito sa truck ko. Iikutan ko muna. Lalagay ko pala yung sarili ko dito ng on duty inspection ng truck at saka trailer. Yan. Okay, tago ko lang muna itong passport ko rito at baka mamay mawala pa. Yan ang pinaka-importante sa lahat guys Okay. Tapos bababa tayo. I-check natin lahat. Ilaw natin. Alam nyo guys, sa totoo lang, salamat ako kasi naayos ko tong tractor ko, yung ilaw na may problema sa last video vlog natin, di ba? Nakita naman natin may issue talaga yung aking ang aking ilaw. But anyway, at least kahit pa paano naayos ko. Check muna natin. Ano kaya yung tinignan niya? Drugs kaya yung tinitignan niya kanina rito? But anyway, wala tayong problema dyan. Ito na guys patay ko nga muna. Papaliwanag ko sa inyo. Ito bumili ako ng ganito guys, temporary lang muna. Kasi alam ko magkakaroon ako ng problema pagka tumawid ako ng mga border at mga open scale. Yan ang mga titignan, yung mga ilaw nating mga to. Pag dumaan ka makikita ito lalo na pag sa gabi. Ayaw kong magpakumpiyansa kasi mga na-experience na natin yan kumbaga sa yung mga na-experience na natin yan, ayaw na nating maulit sana sa ating mangyari yan. Kaya ngayon pa lang inaagapan ko na. So hindi ko alam kung ano talaga ang problema ng cord ko na to. Which one ang problema? It's either dito, ito yun yung talagang cord ko na to. It's either dito ang problema or doon sa kabila. So wala pa akong pang diagnostic tool. Ngayon ang ginawa ko, bumili muna ako ng isang ganito. Mga nasa 90 USD. $120 sa Canadian, kamo na lang. Para sa ganun meron lang akong mailagay dito. At ipinaking tape ko lang ito dito muna para hindi siya kumbaga sa sasayad at mag-interfere. Ayan. At least kahit papaano nagawan ko siya ng paraan, pero hindi ko itatapon ito guys.
Hindi ko itatapon ito. Maaring ang problema is end to end lang itong dalawang ito. Kaya ang gagawin ko, bibila ako nito, bubuksan ko, papalitan ko siguro ito kasi baka mamaya ito yung may problema. Kita nyo, may mga corrosion na sa loob. But anyway, hindi mo maiwasan yan. Nandyan na talaga yan. Pero pasalamat ako kasi itong aking inspection dito, random examine dito sa North Portal. Andito tayo sa bulwagan ng North Portal dito sa parking area nila. Wala naman silang nakitang hindi maganda at finding sa truck at saka trailer natin, especially doon sa loob ng truck ko. Kung ano man yung tinitignan nila doon. Okay, ipagpatuloy natin. Check natin ang mga ilaw, please. Kahit paano ngayon gumagana na lahat ng mga ilaw. O yan, bright na bright yung ilaw natin dito sa traktor. Kahit na araw kasi yan guys, kitang kita yan eh. Yan Okay, sa 3/4 pa. Marami pa yan. Alright. Okay. May ilaw. Ayan, bright na bright yung mga ilaw natin. Parang sa traktor na rin yan. Lalo na pagkagabi guys. Yes! Gumagana lahat ng mga ilaw natin, marker light natin sa taas. At dito sa side. Sinasabi ko na nga ba guys yung kutob ko na yun talaga hindi talaga mawawala yung kutob na yun. Ilaw sa truck. Ayos. Yung kutob guys na inspection ako, may inspection ako. Yun, okay na. Natin kalimutan ni start yung Yes! Baka mamaya mag-malfunction, wait lang natin. Configuring. Dahil natin baka sakaling baka hindi mag-turn on. Come on! Tagal mo naman. Dalawa kasing klase ng temperature itong loob ng aking guys, itong trailer ko kumbaga sa dalawang product na separate temperature. I mean, iisang product which is karne lang, pero two separate temperature. Dito sa harapan ng trailer, 0 temperature. Doon sa pangalawa, doon sa dulo is 28. Meron kasi siyang parang yung parang barrier sa gitna, kulay blue. Ayun ang temperature Zone 1. Ayun, starting na. Come on. Diesel engine is starting. Okay. Zone 1, 0. Zone 2, 28. Yan, yung mga dapat na naka-set point dun sa loob ng ating trailer. Bali dun sa loob ng trailer, meron parang yung kulay blue na binabarikada kapag multi-temperature o dalawang klaseng temperatura ang gagamitin natin sa trailer, o yung product na hinihila natin i-require ng dalawang temperature. But anyway guys, ayun lang yung sinasabi ko, yung kutob kong yon, yung sinasabi ko kanina, yun nga, may malfunction ng mga ilaw ko.
ginawa ko naman lahat ng paraan. Inayos ko, tinignan ko yung fuse, at pinalitan ko yung fuse. Nakita nyo naman sa previous video vlog natin, pinalitan ko yung fuse ng mga busted. At ganun pa rin, hindi ko pa rin siya ma-figure out. Then yun nga, nag-ano ako ng cord, bumili ako ng cord at tinignan ko kung yun nga problema cord. Yun nga, lahat naman ngayon gumagana na. At kita nyo, sinaksak natin yung cord, yung binili ko, no, nasa $120. At ang may kutob kasi ako na baka mamaya mapadaan ako sa mga bukas na timbangan o sa mga portal o sa mga port of entry, sa mga border. Yan ang tinitingnan nila. Since matagal-tagal din akong hindi naka-cross kasi nagbakasyon nga tayo sa Pilipinas isang buwan, and after that mga 2 to 3 months pa bago ako nakatawid ulit dito, bakasyon sa Pilipinas. Di matagal na yon. And then yan, na mga tinitignan nila, chine-check nila kung nasa in compliance pa ba tayo. Kaya kapag may kutob kayo sa inyong sarili, yung unit nyo ay baka mamaya mahuli kayo o may problema na at mahuli kayo, huwag nyo lang palang pasin kasi malaking ano yun, malaking ticket yan kapag kaganyan. Paano ba't yung bumili ka na lang kung owner operator ka, sarili mo, gastos mo. Pero kung company driver ka, sasabihin mo sa kanila, automatic yan, ipapagawa yan talaga. Hindi pwedeng kumbaga skip yan, hindi pwede yon. Kumbaga ang company driver, ang gagawin lang nila, tatawag lang sa company. Tayo, owner operator ako, kung anong nakita ko sa truck ko na konektado sa trailer ko, hindi ko ma-figure out, o kung mismong galing sa truck ko ang issue, gagawin ko talaga ng paraan para iwas bulilyaso. Ayun guys. At saka siyempre, kung na-random examine tayo, huwag tayong kakabahan. Kasi alam nyo naman, alam naman natin sa sarili natin na wala naman tayong daladalang epektos. Ayun guys, so paano? Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa video vlog nila kay. Thank you rin sa mga pag-share nyo sa mga video ko. At higit sa lahat guys, sana nakapagbigay ulit ako ng munting tips and idea sa inyo regarding dito sa unit ko. Nung nakaraan nawalan ako ng ilaw, ginawa ko ng lahat at hindi ko siya binaypass, kailangan ginawa ko. Ayun, tulad nito, kahit papano pasalamat ako dahil hindi ako natikitan. Kasi kung sa inspection na yun, tinignan lahat at nakita nilang wala akong ilaw, may problema sa aking ilaw, tapos na ako. Another ticket na naman yan, another babayarin na naman yan, kaltas na naman yan sa points ng driver's license natin, sa CDL natin. But anyway guys, thank you for watching, thank you for sharing, ingat kayo lagi. Once again, it's Lakay Trucker here. Peace up. Kita tayo sa susunod na video vlog natin. Papunta tayo ngayon ng Calgary, Alberta. Ingat kayo lagi. Bye. Lakay Pinoy Trucker.